ang mga dahilan kung bakit madami sa mga artista na i-issue ngayon sa pag-cheat sa kanilang partner. Pahating gabi na to ng bulagain ng ex ni Anthony Jennings ang social media. Nang sinasabing paglalandian ng dalawa, ito ay habang magsyotapa. I will take accountability for everything. Nadala ko sa emotions. Ano nga asahan mo sa 53 years old na masyonda na? Siyempre, matured na yun. Sumobra na nga sa matured, kaya iniwan eh. Sa lahat po ng mga taong saktan ko, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. Kinumpirma na ng real-life couple na Kathniel o Catherine Bernardo at Daniel Padilla na hiwalay na sila. Tinapos na ni Kim Chiu at Sian Lim ang ilang buwang espekulasyon kaugnay ng issue ng kanilang hiwalayan. Kinumpirma ng dalawa ang break-up na umani naman ng samot-saring reaksyon. O diba, ang intense. Gustong-gusto mo yung mga ganyan, diba? Yung intense yung usapan. Kasi chismosa ka. Curious ka lang pala. Anyways, mainit lagi na usapin ang sunod-sunod na mga issue ng pag-cheat with people na katrabaho nila. So, para naman mas may sense yung pagiging chismosa, curious mo, ay lagyan natin ng learnings. Because by the end of this video, malalaman mo ang mga dahilan bakit nagagawa nila ito at kung ano ang mga phases na pinagdadaanan ng mga nagkakarelasyon sa trabaho. Kung may nababalitaan ba tayong mga celebrities na naghihiwalay dahil sa third party ay nagugulat ka pa ba? Alam mo, mas magugulat pa ako kung di ka aware na common na itong nangyayari sa showbiz. Una, ang dami na nang nag-reveal ng pagiging toxic ng love team marketing ng showbiz dito sa Pinas. Tulad ng sabi ni Liza Soberano nung nag-voice out siya tungkol dito. In the Philippines, there's this huge phenomenon called love teams. In this scenario, we're supposed to be like a real couple on and off cam, and we only work with each other. In love teams, you're expected to just be with that one person forever. Pero ang mga ganitong klaseng pangyayari ba ay nangyayari lang talaga sa showbiz? O di kaya nangyayari naman talaga sa kahit saang trabaho? Well, madami sa nagtatrabaho sa BPO din ay nagsabing nangyayari din ang mga ganitong bagay. Yung pag-cheat sa kanilang partners dahil sa ka-workmates nila. So may mga chismis, di ba, na yan, marami nangyayari sa team building. Actually, totoo. Ginagamit nung asawa niya yung team building para magkita sila nung kabit niya. Sa call center, marami nang ano dyan. Ang tanong ay bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong pangyayari sa magkatrabaho? Based sa Forbes articles, why do affairs among workmates are common? Number 1, proximity and familiarity. Of course, magkasama sila araw-araw. Yun yung nagpa-build ng closeness nila. Mula sa small interactions, sharing meals, and working on late projects can create emotional bonds over time. Number 2, emotional support. Nakakahanap sila ng comfort sa ka-workmates nila kapag may problema. Yan na nga bang mga sinasabi ko, yung mga comforter na yan? Number 3, excitement or thrill. May thrill ang bawal, lalo na kung secret. Dahil sa pinagbabawal na pakikipagrelasyon sa ka-workmates ay mas nagbibigay ng thrill ito sa kanila. Gusto nyo pala ng thrill Maglaro kaya kayo ng Russian roulette araw-araw or lagyan nyo ng bungee jumping sa buong building ninyo or mga zipline dyan. Number 4, dissatisfaction at hope. Kapag hindi masaya sa relasyon, minsan naghahanap ng iba. Now, ang tanong may long-term ba ang mga ganitong klaseng relasyon? Ito naman ang phases ng workplace affairs. First, emotional connection phase. Nagsisimula sa casual bonding, madalas na kwentuhan tungkol sa trabaho, stress o personal na buhay. Dito nagkakaroon ng emotional na connection. Pwedeng tumagal ng ilang buwan or ilang linggo, depende sa dalas ng interaction. Second, flirtation phase. Landian. Nagsisimula ang subtle flirting. Komento na may halong landi, physical proximity, o meaningful eye contact. Nadidevelop ang attraction dahil sa pagkakasama at shared victories sa work. Ito madalas maikli lang, ilang araw o ilang linggo bago lumalim o matigil. Third, boundary crossing phase. Ang emotional na connection ay nagiging physical na. Pag-akbay, pagyakap, o physical na relasyon.
Gets mo na yon. Pwede tumagal ng ilang linggo o buwan. Fourth, secrecy and intensity phase. Nagsisimula ang tagong relasyon. Secret meetings, private chats, o disguised na interactions. Ang emosyon ay mas tumitindi dahil sa thrill ng bawal. Ang pagiging forbidden ng relasyon ang nagdadagdag ng excitement pero nagdudulot ito ng stress. Maaari itong tumagal ng ilang buwan, hanggang taon, depende sa kung paano nila ito natatako. Fifth, discovery or breakdown phase. Nalalaman na ng iba ang relasyon o kusang nagkakaroon ng emotional burnout ang isa or parehong tao. Ang secrecy at guilt ay hindi sustainable. Nagkakaroon ng pressure mula sa trabaho, pamilya o mga kasamahan. Karaniwang maikli lang ito, ilang araw o linggo dahil madalas nagre-resulta sa abrupt ending. And lastly, the aftermath phase. Ang mga consequence ng affair ay mas nararamdaman na. Posibleng mawalan ng trabaho, masira ang reputasyon o magdusa sa emotional guilt. Ang fallout ng affair ay nagdudulot ng malalim na epekto sa career, personal na buhay at emotional na estado ng mga taong involved. Ang recovery at resolution ay maaaring tumagal ng buwan o taon. So there you have it, friend. Ang ganitong klaseng affairs ay talagang bihirang magtagal dahil hindi ito nakabase sa solid at honest na foundation. Well, still, kung nangyayari nga ito sa mga regular na workplace, ay di malayong nangyayari din ito sa showbiz. Pero ang pinagkaiba lang ay ang sa showbiz mas maraming nakikichismis. Curious pala. Kasi syempre, public figure sila eh. So, sa mga isyong ito, ano nga ba ang pwede nating matutunan? Number 1, professional boundaries matter. Kahit magkatrabaho pa kayo o kahit love team, dapat malinaw ang boundaries para hindi ma-misinterpret ang actions mo. Maintaining professionalism protects your reputation and relationships. Number 2, transparency and accountability. Kung may misunderstanding o issue, mas mabuting linawin agad para hindi lumala ang chismis. Open communications helps avoid prolonged controversies. Number 3, handle fame with integrity. Ang pagiging public figure ay may kaakibat na responsibilidad. Laging mag-ingat sa actions dahil maraming mata ang nakatingin. Integrity builds trust with fans and peers. Well, just a friendly reminder.